So, eto na mga sangkay, may mga pangalan na pong inilabas. Nakakasuhan. Ito po ay mga malalaking isda, no? Na for the first time, mga sangkay, masasakuti po ito ngayon ng ating pamahalaan at ng ating batas. Mga nagnakaw di umano sa pera ng kaban ng bayan. So, first time mga sangkay, no, na mangyayari itong malawakang damputan sa mga malalaking isda. May first batch na po mga sangkay. At hindi ko alam kung madadagdagan pa po itong unang madadampot mga sangkay. Pero ayon nga po dito, sa balita, may lumabas na po ng mga malalaking pangalan at ang matindi dito, non-bailable po ito mga sangkay. Kapag kinasuhan na po sila, habang tinitingnan ang kaso at dinidinig, hindi po sila makakapagpiyansa. Kasi sa bigat ng pera na ninakaw nila, mga sangkay. Anyway, bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.58 million subscribers na. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto mga sangkay ang balita kasi. Mga opisyal, sabi dito, mga opisyal na pinakakasuhan ng ICI, ito na, nirekomenda na po mga sangkay ng chairman mismo ng ICI. Itong taong to, hindi po yan basta-basta. Galing po yan sa Supreme Court. Hindi po yan politiko, mga sangkay. Ngayon, ito, tingnan po natin. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Yan. First batch po ito mga sangkay na mga maaaresto. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Si Joel Villanueva, sunod. Yan, big fish. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Si Jinggoy. Tako, mabalalaking Number isda. 4, former Congressman Elizalde Saldico. Isa pa yan. Isa pang buhaya. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Nako, ito talagang lahat po ito mga sangkay na sangkot, kahit saan ka pa. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. Daming pangalan These nito. persons have possibly committed these following violations. Naku po. Direct or indirect bribery and corruption of public officials. So, ibig sabihin, mga sangkay, nakita po talaga ng ICI, mga eksperto po ito tumingin, mga sangkay. May accountant pa nga po doon, natitingin sa kaperahan, kung totoo talagang nagnakaw. Ngayon, mga sangkay, malamang ito yung nakita nila, na malakas ang ebidensya tungkol po dito sa mga nasabing mga sangkot ng nakawan sa pera ng kaban ng bayan. Nakakapangilabot lang kasi first time po ito nangyari. Isipin nyo nung time nila Belhica, panahon po nila PRRD, tingnan po ninyo yung report, 2020 po yan. Sabi dito, 2020, ayan po, October 27, 2020, wala po silang ginawa dito mga sangkay. Report says, only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Ayan po. Nag-expose lang sila. Pero wala po silang ginawa. Hindi po tulad ngayon na may mga pinangalanan na pong isda, may malalimang investigasyon, may mga madadampot. Kita nyo yan, mga sangkay? Ngayon, ito pa. Kasi baka sabihin nila na walang korupsyon nung panahon na yun. Marami, mga sangkay. Ganito din. Kaya nga lang, ang kaibahan lang, si PBBM, umaksyon. O, ayan.
PACC or Presidential Anti-Corruption says some congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. Pero may naalala ba kayo? Na nasakoting congressman at dinutdot ng mga buwaya ng panahong yun. Wala. Kailan yan? October 27, 2020. You see, guys? Ngayon, mga sangkay, pasalamat tayo, aktibo po si BBM. Tingnan po ninyo yung pasabog na to. Under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code, corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, Grabe. who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher Grabe. than the kickback from other projects, which is only at 10%. Ang lala, no? Ngayon lang napanagot, pambihira. Ibig sabihin, sa tagal na ito, ang laki na ng pera na nasayang mula sa ating government. Pambihira. Ngayon lang napanagot. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP net. Alam nyo guys, ito yung sinasabi ko na okay na hindi po live stream. Kasi bigla na lamang po magugulat tayo, may desisyon na po ang ICI. Surprise. Hindi po napaghahandaan ng kalaban. Kasi, ang mangyayari dyan, halimbawa kung live stream yung ginagawa nilang hearing, pwede pa pong takutin ito mga sangkay. Pwedeng pagbantaan. No? Pag lumabas ka, titirahin kita. Pag lumabas ka, papatumba kita. Yung pamilya mo, ipapatumba ko. Bawiin mo. Huwag mong ituloy yung statement. Huwag mong ituloy yung ganyan. Pwedeng gawin nila yun eh. Ng, kung sino mang mga buhaya. Pero mga sangkay, dahil dito, hindi naka-live stream, wala tayong alam, bigla na lamang po, boom, eto na. Yari sila. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Grabe, ang lalim ng mga information na to mga sangkay. Ewan ko lang kung makalusot pa tong mga to. Rivera would make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP
to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% Ganyan minamaniubara yung pera ng kaban ng bayan, mga sangkay, mula sa GAA. payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Yun! Ito yung message na masarap sa tenga, mga sangkay. Politicians and government officials will be investigated Yun. and charged by credible evidence. Credible evidence, ha? By credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed this Grabe. time. This is our promise to our countrymen. Yun. Thank you and good morning. So, yun po yung first batch na dadamputin. Nako, mga sangkay. Tayo nga po dito sa balita, no, na ayan po yung mga pangalan, no. The Independent Commission for Infrastructure recommends to the Ombudsman the filing of criminal and administrative cases against the following individuals allegedly connected to ghost projects o ghost flood control projects. Ayan po, mga sangkay, oh. Senator Villanueva, Senator Jingo Estrada, former Representative Bicol, Bicol Party List, Elizalde Co, former DPWH Yusek Roberto Bernardo. Ito, Commission on Audit, matindi to. Commissioner Mario Gonzales, yung mga taga-takip to, mga sangkay, na para hindi malalaman yung nakawan. Former Congressman Mitch Kahayon Uy. So, first time ito nangyari. Si BBM lang nakagawa nito. Good job sa Pangulo. I hope na mapanagot. Ang sabi ng ICI, ipapakulong nila kahit yung pinakahuling tao na involved dito. Walang makakalusot sa hustisya na gagawin nila. So, good job sa ating pamahalaan ngayon na seryosong nangangalampag at magpapakulong sa mga korap. Nakaready na po yung kulungan, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ayan po, tayo po ay gumagawa dito ng content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.